Possible ground disbursement of Sara Duterte and Digonggo. So ayan, nag-search po tayo about dito sa mag-amang kupal na ito kung bakit sila ay dapat ma-disbar sa pagkaabogado. So makinig kayo, lalo na kayo mga DDS, tanga pa naman kayo. So ito, babasahin ko na po ha. Sa ilalim ng Rules 138 Section 27, Rules of Court, malinaw na ang isang abogado ay maaaring ma-disbar dahil sa deceit, malpractice, gross misconduct, grossly immoral conduct, convictions of a crime involving moral turpitude, paglabag sa lawyer oath, at willful disobedience ng korte. Kapag ang isang abogado ay mataas ang posisyon, lalo na kung ito ay nasa gobyerno, dapat ito ay nagpapakita ng magandang asal. Hindi asal hayop na ginagawa ng mga Duterte. Mura doon, mura dito, banta roon, banta rito, wag ganon. Dahil kung gagawin mo ito, ikaw ay lalabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. At hindi yun pwedeng ikonsidera na ito ay joke at style lang nila yun. Be a professional. Ganon yun. Ang lisensya ng isang abogado ay pribilehiyo, hindi ito immunity. Sara Duterte, possible ground disbarment. Kill remark na kung matatandaan po natin na ito ay nagbitaw ng salita patungkol sa pagpaslang o pagtatangkang pagpaslang sa presidente, sa asawa ng presidente at kay dating former Speaker Martin Romualdez. Ito, basahin ulit natin. Sa ilalim ng CPRA, ang abogado ay dapat magpakita ng courtesy, civility at restraint pagbabanta ng kamatayan kahit sabihin pang hyperbole ay maaaring pumasok sa grave threat, gross misconduct, conduct of unbecoming of lawyer, paglabag sa lawyer oath na igalang ang batas ng institusyon. So marahil naman inaunawaan ninyo. Kaya deserve ni Sara talaga na madisbar. Kasi ang malaking tanong dito, papaano kung ito ay ordinaryong abogado lang? Papayag kaya ang Supreme Court? I think hindi. Inciting to sedition, ang mga pahayag na maaring mag-udyok ng galit laban sa pamahalaan, magpasiklab na stabilizations narrative, maaaring ikonsidera bilang inciting to sedition. Abogado ay hindi dapat maging instrumento na pagwasak sa rules of law. Freedom of speech is not freedom from professional consequences. Kagaya na lang ng mga paulit-ulit na pagmumura, ananakot, at pahayag na huhukayin ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. CPRA, malinaw ang requirements ng dignity, respect sa public discourse. Ang mga abogado ay officers ng court. Hindi siya dapat maging bad influence o maging simbolo ng mga kahayupan katarantaduhan. Itong mga pangyayari ay hindi na bago kay Inday Lustay na kung matatandaan natin sa Davao noong 2011 nang siya ay manapak ng isang sheriff. Physical assault, isang court officer maaaring pumasok sa gross misconduct, violations of lawyer oath, conduct of prejudicial, the administration's justice. At ito pa, issues of confidential fund and intelligent fund. Mapapatunayan na itong Office of the Vice President ay may misuse o irregularity, maaring pumasok din ito sa mga sumusunod. Receipt, malpractice, gross misconduct. Ang mga abogado na nasa gobyerno ay mas mataas na fiduciary duty sa publiko. Bilang public official, limitado lang ang magpapractice ng law. At lahat ng aking nabanggit, yan ay na kay Sara Duterte at kay Digonggo. Kaya deserve nila at dapat lang talaga silang madisbar. Na, aminin, kahit kay DDS alam nyo yan, na ang ipinapakitang kahayupan ng mag-amang Duterte ay hindi normal, abnormal yun, parang kayo.